Habang naglalakbay ay ikinwento ni Yosako ang tungkol kay Arlong dahil isa daw itong piratang fishman na may bounty na 20 million. At maging ang tungkol sa malalakas na pirata na tinatawag na 7 Warlords. Dahil isa daw si Mihawk sa mga Warlord. At si Arlong daw ay kasing lakas ng isa sa Warlord na fishman. Pero hindi alintana ng dalawa ang panganib na susuungin nila. Sa halip ay magluto na lang daw si Sanji. Nakarating na si Nami sa Arlong Park. Samantala nandito pala ang isang Marine Colonel na kasabwat nila Arlong para makapaghari ang mga fishman sa maraming baryo. At nang palis na sila ay sumakay sila sa banga na hinila ng isang octopus. Pagdating ni Nami ay may batang nais ipaghiganti ang ama niyang pinatay pero pinauwi ito ng dalaga para hindi patayin ng mga fishmen. Pagpasok ni Nami ay natuwa si Arlong dahil kasabwat pala nila ito kaya nagkaroon ng kasiyahan. Dumating na sila Zoro sa Arlong Park, kaya natatakot sila Johnny at Usopp. Pero si Zoro ay balak ng sumugod, kaya pinukpok siya ng dalawa para makatulog. Nakita ni Usopp ang Going Merry. Samantala tinali pala nila si Zoro. Galit na ang swordsman pero sinabi ni Usopp na siya na ang bahala dahil may sugat pa si Zoro. Nadaanan nila ang tatlong fishman kaya kabado ang dalawa. Ngunit napansin ng mga fishman na ngayon lang nila nakita ang bangka kaya tumalon sila sa tubig para tignan ito. Kaya tumalon ang dalawa para makatakas at pag-akyat ng mga fishman ay nakita si Zoro na nakatali. Giit nila Usopp at Johnny na hindi daw nila malilimutan si Zoro. Saka lumangoy at umakyat sa lupa. Ngunit nakita nila na nakabaliktad ang mga bahay doon. Kaya naisip nilang kagagawan ito ng mga fishman. Nakita ni Johnny ang paparating kaya iniwan niya si Usopp. Akala ni Usopp ay si Johnny ang kausap pero nang mapatingin ay napatakbo na lang sa takot. Mabilis tumakbo si Usopp kaya naiwan ng fishman. Pero pinatid siya ng isang bata dahil akala nito ay fishman si Usopp, ngunit tinaga ng isang dalaga sa ulo. At nang makitang paparating ang fishman ay titirado rin sana ni Usopp pero pinatulog siya ng babae dahil delikado ang gagawin. Saka niloko ng babae ang fishman para maitago nila si Usopp. Samantala nagluluto si Sanji. At nang maamoy ng isang halimaw ay lumangoy ito papunta sa kanila. Samantala si Hachi ay nagluluto na rin ng pagkain para kay Momo. Ngunit nagtataka siya kung bakit hindi ito lumalapit dahil nasa ilalim na pala ito ng bangka nila Luffy. Dinala ng mga fishman si Zoro kay Arlong, kung saan ipinapamukha ni Arlong na mas malakas daw ang mga fishman kaysa mga tao. Saka dumating si Nami at sinabing nagpanggap lang siyang kaibigan upang makuha ang mga kayamanan. Dahil ang totoo ay kasapi talaga siya sa Arlong Pirates. Mula sa tubig ay nagpakita ang halimaw na si Momo dahil sa pagkain na naamoy nito. Sinabi ni Johnny na ibigay na nila ang mga pagkain pero sinapok ni Luffy ang halimaw dahil ayaw niyang mamigay. Ngunit muling umahan si Momo kaya pinagtanggol ito ni Sanji dahil nagugutom lang daw ito. Pero pinaamoy niya lang dito ang karne at saka binanatan. Dahil dito ay nagalit si Momo sa kanila kaya binigyan ito ni Sanji ng mas malakas na sipa kaya bagsak ang halimaw. Nagising si Usopp sa bahay ni Nojiko. Nagagalit si Usopp dahil pinalo siya sa ulo nito. Pero depensa ng babae na siguradong tigok siya kung nilabanan ng fishman. Ang bata naman ay nais ipaghiganti ang kanyang ama dahil pinatay daw ito ni Arlong. Sinabi ni Usopp na hinahanap niya daw si Nami. At nagkataon naman na kapatid pala ito ni Nojiko. Pinakita ni Nojiko ang litrato dahil mga ampon daw sila ng isang babae. Ngunit nagtataka si Usopp kung bakit sumali si Nami sa Arlong Pirates. Natatawa si Arlong dahil walang awad daw si Nami na kahit ang pagkamatay ng sariling magulang ay kinalimutan. Ngunit nakaramdam ng pagkapuot si Nami. Nang mapansin ito ni Zoro ay bigla siyang tumalon sa tubig. Kaya naisip ng mga fishman na nagpakamatay na ito. Ngunit tumalon si Nami para iligtas si Zoro, at para hindi maghinala ang mga fishman ay sinikmuraan niya ito. Pagsapit ng hapon ay nagtago ang mga tao sa kanilang mga bahay dahil dumating sila Arlong. Dahil sadya niya pala si Gensan dahil pinagbabawalan niya itong mangolekta ng mga armas. Nakita ni Usopp kung gaano ito kalaki. Sinabi ni Nojiko na buwan-buwan daw silang nagbabayad sa mga fishman para hindi sila patayin, tulad ng nangyari sa baryo ng Gosa na tumaob ang mga kabahayan. Giit ni Arlong na kailangan niya ng maraming pondo para makapagtayo ng Arlong Empire sa East Blue. Samantala nakakulong si Zoro ngunit pinakawalan siya ni Nami sa kabinigay ang espada. Binanatan na ni Arlong si Gensan dahil sa pagtatago ng armas ngunit nanatili ang mga tao sa loob. Hindi naman napigilan ni Nojiko na magpakita upang mailigtas si Gensan. Saka lumabas na din ang mga tao para sa kanilang pinuno. Pero pinapatago na sila ni Gensan dahil masasayang daw ang 8 taon nilang pagtitiis kung mamamatay sila ngayon. Dahil ayaw ni Arlong nang may nag-aaklas sa kanya ay nais niyang patayin si Gensan sa harap ng mga tao. Ngunit bago ito magawa ay may tumira sa kanya na kagagawan pala ni Usopp na halatang kinakabahan. Nagalit si Arlong at binuhat ang buong bahay, saka ito binalibag hanggang masira. Ngunit nakatakbo si Usopp, kaya umalis na ang mga fishman. Dumating si Nami sa village para magpunta sa libingan ng kanyang ina, para sabihing 7 milyon na lang ang kulang at mabibili na niya ang village mula kay Arlong.
Samantala sa Arlong Park ay tinapos ni Zoro ang mga fishman na nandoon sa naghintay sa pagbabalik ni Arlong. Ginamit naman nila Luffy si Momo para mas mabilis silang makapaglakbay. Inis na inis si Arlong sa ginawa ni Usopp. Samantalang si Usopp ay hinahabol pa rin ng mga fishman. Pero gamit ang talino ay nagawa niyang matamaan ang mga ito sa mukha. Saka siya tumakbo subalit napunta sa isang bangin. Pero hindi siya nakita ng mga fishman dahil nagtago siya sa puno. Ngunit nahulog siya sa bangin kaya nakita ng fishman na kamukha ni Diwata. Agad itong lumangoy para puntahan si Usopp kaya nanlaki ang mga mata. Samantalang si Zoro ay naiinip na kakahintay nang mapansin niya ang octopus sa ibaba. Nagpakita siya dito at inakala naman ni Hachi na isa siyang panauhin. Kaya naman binigyan niya pa ito ng ride papunta sa Kokoyashi Village. Nagulantang si Arlong sa kanyang nakita at nalaman niyang si Pirate Hunter Zoro pala ang may gawa nito. Nahuli ni Diwata si Usopp kaya dinala sa Arlong Park. Samantala dumating si Zoro sa Kokoyashi Village kung nasaan daw si Arlong. Habang si Usopp naman ang panibagong bihag ng mga fishman. Nakita ni Kurubi sa kulungan na tila may tumulong kay Zoro. Kaya sinabi nito kay Arlong na baka nagtraidor sa kanila si Nami. Ngunit dumating si Nami para pabulaanan ito. Dahil mayroon daw silang kasunduan ni Arlong na bibilhin niya ang Kokoyashi Village. Samantala nalaman naman ni Zoro sa mga tao na nahuli daw si Usopp. Pagbalik ni Hachi ay nakita niya ang mga napatay na fishman. Nang mapagtanto niya na ang salarin pala ay ang lalaking tinulungan niyang magpunta sa Kokoyashi Village. Nagbalak si Usopp na lumaban, pero nang makita ni Nami ay pinigilan niya ito. Tapos kinuha ang patalim at lumapit kay Usopp, kaya gumamit ng smoke bomb ang sniper. Ngunit nasaksak pa rin siya ni Nami at nahulog sa tubig, kaya natuwa ang mga fishman na nakita naman ni Johnny. Saka pinaalala ni Nami ang kasunduan nila ni Arlong na ipagbibili sa kanya ng 100 milyon ng Kokoyashi Village. Nakarating na sila Luffy sa Arlong Park pero dahil nahihilo si Momo ay bumangga sila sa bato. Kaya lumipad ang sinasakyang bangka at nabukulan naman si Momo. Napakalayo ng narating ng kanilang bangka sa ere, hanggang sa tumama sila kay Zoro sa kagubatan at sumalpok sa mga bato. Saka dumating si Johnny at sinabi ang nakita na pinatay ni Nami si Usopp. Samantala may isang nilalang ang naglalakad sa dalampasigan. Hindi matanggap ni Luffy na magagawa ni Nami ang sinasabi ni Johnny. Ngunit dumating doon si Nami at inamin ang ginawa niya kay Usopp. Kaya sumugod si Zoro ngunit pinigilan siya ni Sanji. Pinapalis na sila ni Nami, pero biglang humiga si Luffy para matulog. Napansin naman ni Sanji ang gloves ni Nami bago ito umalis. Masayang naghihintay ang mga tao sa paparating na Navy upang kalabanin ng Arlong Pirates. Agad itong nabalitaan ni Arlong, nang magpaputok ang Navy sa kanila ng kanan. Ngunit hindi ito umubra sa napakatibay na mga ngipin ng pating. Tapos naghanda sila Diwata dahil sila na daw ang bahala sa Navy. Magpapaputok sana ulit ang Navy pero dumating si Diwata at tinira ang isang Marine. Saka nagpakilala ang pinuno ng barko na si Commodore Purin Purin. At isa daw sila sa mga elite unit ng Navy pero tinira lang siya ni Diwata. Tapos biglang yumanig ang barko dahil sinira pala ni Kurubi ang ilalim nito. Saka itinulak ni Hachi ang malaking coral reef upang magkaroon ng malaking whirlpool, na siyang dahilan kung bakit nawasak ang barko ng mga Navy. Nakita ng mga tao ang sinapit ng Navy ship, kaya napagtanto nilang hindi na sila makakatakas pa kay Arlong. Hindi makaalis ang mga kasama dahil natulog si Luffy. At buhay pa pala si Usopp dahil sinaksak pala ni Nami ang sariling kamay para magbukang pinatay niya ito. Nagkainitan naman sila Zoro at Sanji. Pero pag-atake nila ay si Usopp ang tinamaan ng dalawa, kaya nalaman nilang buhay pa ito. Nakita ni Nojiko na nagbabasag si Nami sa bahay nila, dahil nag-aalala pala siya sa mga kaibigan dahil kay Arlong. Nagpunta si Nojiko sa mga bida, na sinasabing kailangan na nilang umalis dahil wala silang laban sa mga fishmen. Pero hindi nakinig si Luffy, sa halip ay naglakad-lakad mag-isa. Dumating si Colonel Nesumi na kasabwat ni Arlong, at hinahanap niya si Nami. Naalala ni Nami ang kabataan niya, noong maliliit pa sila at kasama ang nag-ampon sa kanila na si Bellemere. Nakita nila Hachi ang nawasak na bangka na ginamit nila Luffy. Nang makita nila si Luffy na naglalakad, kaya nagpunta sila sa dadaanan nito pero dumaan si Luffy nang hindi sila pinapansin. Tinawag siya ni Hachi para itanong ang pangalan. Nagpakilala naman si Luffy at sinabing naglalakad-lakad lang daw siya. Ngunit pag-alis ng bida ay napansin nilang hindi ito nagpakita ng takot sa kanila. Naalala ni Nami ang nakaraan nung nag-aaral pa lang siyang gumuhit ng mapa. Ngunit dahil wala siyang pera ay nagnakaw siya sa bookstore. Pero nabunggo siya kay Gensan kaya nahulog ang libro. Kaya binitbit niya ang batang Nami habang pinapagalitan pero matigas ang ulo nito. Kaya dinala niya ito at sinumbong sa nanay niyang si Bellemere. Ngunit sinabi ng babae na babayaran niya na lang ito gamit ang katawan kaya napaatras si Gensan. Habang natatawa ang magnanay. Pero pagkatapos ay pinagalitan din niya si Nami. Giit ng bata na nagawa niya lang ito dahil wala silang pambili. At dumating si Nojiko na nagyabang na mas magaling daw siyang magnakaw kaya pareho silang nabatukan. Pagkatapos ay natuwa si Bellemere dahil nakita niyang may talento sa pagguhit ng mapa si Nami. Pagsapit ng hapunan ay hindi kumain si Bellemere dahil nagda-diet daw siya, pero alam ng mga bata na wala na silang makain.
Binigyan niya ng bagong salong damit si Nami. Ngunit ang gusto ni Nami ay bagong bili kaya nag-away sila ni Nojiko. Nang sabihin ni Nami na hindi naman sila magkadugo ay nasampal siya ni Bellamere. Dahil ang pagiging pamilya ay hindi daw masusukat sa pagiging magkadugo. Ngunit galit pa rin si Nami kaya lumabas siya ng bahay kahit umuulan. Pero kalaunan ay natauhan na si Bellamere kaya ipinasundo niya kay Nojiko si Nami. Nagpunta pala si Nami kay Gensan. Kaya ikinwento ng matanda na matigas din daw ang ulo ni Bellamere kagaya niya. Dagdag pa nitong sumali daw noon si Bellamere sa Navy. Isang araw ay natalo sila sa labanan kaya naghihintay na lang siyang mamatay. Nakita niya ang dalawang bata at nalaman na napulot lang din ni Nojiko si Nami. At nang makita nila ang ngiti ng sanggol ay pareho silang nakaramdam ng pag-asa. Kaya dinala ni Bellamere ang dalawang bata sakay ng isang bangka. At pag-uwi ay buong pusong nakiusap na iligtas nila ang dalawang bata. At pagkatapos ng mga pagsubok ay nagpasya siyang ampunin ang dalawang bata. Nahanap na ni Nojiko si Nami. Kaya umuwi sila ng masaya dahil nagluto daw ng masarap si Bellamere. Habang tumatakbo sila ay masaya ang mga tao para sa kanilang pamilya. Subalit kalaunan ay may dumating na mga pirata. Kaya inutusan ni Gensan ng dalawa na magtago sa gubat. Nagpakita ang mga piratang fishman sa pamumuno ni Arlong kaya nabahala ang mga tao. At sinabi nito na kailangan nilang magbayad kada buwan para hindi sila patayin. Walang magawa ang mga tao kaya nagbayad na lang sila sa mga pirata. Pero umaasa si Gensan na sana ay hindi makita ang bahay nila Bellamere. Subalit napansin ng mga fishman ang usok na nanggagaling sa bundok dahil nagluluto si Bellamere para sa mga bata. Kaya mabilis na nagpunta ang mga fishman sa bahay nang walang malay na si Bellamere. Pumasok si Arlong sa bahay nito pero nakapagtago na ang babae. Tapos bigla siyang lumabas at kinalaban si Arlong. Saka tinutukan ng baril sa bibig ang fishman. Pero natawa lang ang mga kasama ni Arlong saka kinagat ang baril ni Bellamere. Nagmamadali naman ang dalawang bata para puntahan si Bellamere pero pinigilan sila ng doktor dahil siguradong papatayin sila ni Arlong kapag hindi nakapagbayad. Walang awang inapak-apakan ni Arlong ang kamay ng babae. Mabuti na lang ay dumating si Gensan para awatin si Arlong. Tinanong ni Gensan kung magkano ang pera ni Bellamere pero nalaman niyang kulang ang pera nito para mabayaran ang dalawang bata. Tapos nakita pa ni Hachi na para sa tatlo ang nakahaing pagkain kaya natuwa si Arlong. Pero nagpanggap si Gensan na para daw ito sa kanila ng kaibigan niya. Nakita ni Kurubi na wala ngang record ng anak si Bellamere. At nang marinig ito ng dalawang bata ay kinausap sila ng doktor na tumakas sa village. Matapos makabayad ay paalis na sana sila Arlong. Pero sinabi ni Bellamere na ang binayad niya daw ay para sa dalawa niyang anak. Nang marinig ito nila Nami at Nojiko ay tumakbo sila papabalik sa kanilang ina. Dahil sa hindi makakaya ni Bellamere na itanggi ang mga anak kahit hindi sila magkadugo. Ngunit dahil din dito ay papatayin siya ng mga pirata. Kaya pinagbabaril sila ni Gensan pero isang atake lang siya kay Kurubi. Saka sumugod ang mga tao sa mga fishman. Pero pinagbubugbog lang sila ng mga ito. Sinabi ni Bellamere na mahal niya daw ang dalawa niyang ampon. Bago siya binaril ni Arlong sa harap ng kanyang mga anak, nakuha ni Hachi ang drawing ni Nami sa bulsa ni Bellamere. At nang makita ito ni Arlong ay kinuha nila si Nami. Sinubukan silang pigilan ni Gensan, pero mabilis siyang hiniwa-hiwa ni Kurubi. Nang makita ito ni Nami ay labis siyang nag-alala sa matanda, ngunit pinalo pa ito ni Kurubi ng espada. Nasira ang buong village dahil sa mga fishman. Mabuti ay nagawa pa rin ni Gensan na makasurvive sa ginawa ni Kurubi. Samantala si Nojiko ay nasa puntod ng kanilang ina. Nabalitaan nilang mananatili sa kanilang village ang mga fishman. Kaya nag-iisip sila kung ano ang gagawin. Giit ni Gensan na wala silang pag-asang manalo pero lalaban pa rin sila. Nasinang ayun na naman ng lahat ng mga tao sa village. Nakita nilang nakauwi na si Nami. Ngunit sinabi nitong sumali daw siya sa Arlong Pirates kaya pinagalitan siya ni Gensan. Nang makita nila ang tato nito sa balikat kaya hindi sila makapaniwala, nilabas ni Nami ang perang binigay sa kanya ng mga pirata. Kaya galit na galit sa kanya si Nojiko. Pero mas nanaisin pa daw ni Nami ang ganitong buhay dahil meron siyang pera na ikinagulat ng mga tao. Dahil dito ay pinalayas siya ni Gensan sa village. Nakita ni Nojiko si Nami sa libingan ng kanilang ina. Kaya nalaman ni Nojiko na nagkaroon sila ng kasunduan ni Arlong na mababawi ni Nami ang Kokoyashi Village kung bibilhin niya ito ng 100 milyon. At bagamat napakadaming salapi ay handa itong paghirapan ng bata. Nalungkot ang mga crew ni Luffy nang malaman ng nakaraan ni Nami. Pero pinapalaya sila ni Nojiko dahil malapit na daw matubos ni Nami ang village. Sa malayo ay nakikinig din pala ang dalawang swordsman. Kaya nalaman nilang nagnanakaw pala si Nami sa mga pirata upang makaipon ng 100 milyon at matubos ang kanilang village. Nakasalubong ni Luffy si Gensan na may kasamang mga marine. Dahil papunta pala ang mga ito kay Nami. Saka sinabi ng marine na kukumpiskahin niya daw ang mga ninakaw na kayamanan ni Nami. Kaya tumigil ang mundo ng dalaga. Nagsimulang maghanap ang mga marine sa kayamanan kaya pinabagsak ni Nami ang dalawa sa mga ito. Saka sinabi ng dalaga na ang tunay na ugat ng problema ay si Arlong.
pero walang pakialam ang Colonel sa kanila. Kaya naman pilit silang pinipigilan ni Nami gamit ang sandata. Hindi na nakatiis si Gensan kaya sinabing ang kayamanan ay para matubos daw nila ang village kay Arlong. Nagtaka si Nami kung bakit alam niya ito. Sinabi ng matanda na pinilit niya daw itong itanong kay Nojiko. Kaya matagal na din daw alam ng mga tao sa village ang pagsasakripisyo ni Nami. Sinabi ng Colonel na hinahanap daw nila ang 100 milyon. Kaya naisip ng tatlo na kasabwat ni Arlong ang Colonel para hindi matubos ang village. Natagpuan nila ang baul ng kayamanan na inipon ni Nami. Kaya napasugod sa galit ang dalaga sa Colonel. Pero pinigilan siya nila Nojiko at Gensan. Kaya si Nojiko ang nabaril nito. Nakita ni Luffy na nabaril si Nojiko. Kaya lumapit siya ngunit pinapalis siya ng dalaga. Saka nagmadali si Nami na magpunta kay Arlong para kumprantahin tungkol dito. Pagdating niya ay galit na galit siya kay Arlong. Pero hinawakan nito ang dalaga sa bibig saka tumawa ang lahat ng mga fishman dahil niloko lang pala nila ang dalaga. Saka pinagbantaan siya ni Arlong na kapag tumakas siya ay papatayin nito lahat ng mga tao sa village. Napatakbo na lang si Nami dahil sa inis. Pero hindi nila hinabol dahil hindi daw nito magagawang iwan ng mga tao sa village. At ang balak pala ni Arlong ay gamitin lang si Nami hanggang sa mamatay ito. Dahil sa nangyari ay nag-aklas na ang mga tao sa village. Samantala si Nami ay nagmamadali para pigilan sila. Pagdating niya ay sinubukan niyang pigilan ng mga tao dahil siguradong mamamatay lang silang lahat. Pero buo na ang loob ng mga tao dahil sa matagal na pang-aalipin ng mga fishman. Kaya wala siyang nagawa ng sumugod ang mga ito. Dahil dito ay labis siyang namuhi kay Arlong kaya pilit niyang tinatanggal ang tato. Ngunit pinigilan siya ni Luffy. Subalit tinataboy niya pa rin ang binata. Pero isinuot kay Nami ang straw hat at sinabing tatapusin niya ang mga fishman. Nang makitang nakahanda na rin ang crew ni Luffy sa pakikipaglaban. Nagpunta ang mga tao sa Arlong Park pero pinipigilan sila nila Johnny at Yusako dahil siguradong matatalo daw sila tulad ng nangyari sa kanila. Dahil ang hinihintay daw nila ay ang mga tagapagligtas. Saka dumating ang 4 na mga bida. At sinabi nila Johnny na tandaan nila ang mukha ng 4 dahil sila na lang ang pag-asa ng Kokoyashi Village. Nakarinig ng pagyanig sila Arlong. Dahil si Luffy pala ito na winasak ang bakod ng Arlong Park. Humarang ang dalawang fishman ngunit pinaguntog lang sila ng bida. Tapos wala ng intro ay sinuntok niya si Arlong sa pagmumukha. Sumugod ang maraming fishman ngunit pinagsisipalang sila ni Sanji. At nang makita ng mga fishman si Usopp ay nalaman nilang hindi pala ito pinatay ni Nami. Ngunit kahit napatalsik ay minamaliit pa rin sila ni Arlong. Tinawag ni Hachi si Momo. Kaya yumanig at natakot ang mga tao. At mula sa dagat ay lumabas ang isang halimaw ngunit nakita itong may bukol dahil kila Luffy. Kaya nang maalala nito ang ginawa nila Luffy ay umalis na lang ito ng luhaan. Pero nang utusan nito ni Arlong ay nagbago ang mood at naging matapang. Sumugod si Momo at ang mga fishman kaya ibinaon ni Luffy ang mga paa sa semento. Tapos inikot-ikot niya ang sarili at hinawakan si Momo kaya nakita ng mga fishman na meron siyang devil fruit powers. Dahil sa ginawa ni Luffy ay nagpaikot-ikot si Momo at nasapol ang mga fishman sa paligid. Saka naihagis sa malayo ang kawawang si Momo. Naubos ni Luffy ang marami sa mga fishman ngunit ang nais daw niyang tapusin ay si Arlong. Ngunit hindi naman siya makaalis sa semento. Nagalit sila Kurubi at Diwata sa ginawa ni Luffy pero nakahanda sila Zoro. Naglabas ng napakaraming ink si Hachi kaya nalagyan nito si Luffy. Tapos binuhat ni Hachi ang malaking bato at ibinagsak sa bida. Pero nahati ang bato. Dahil sinipa pala ito ni Sanji. Si Kurubi ang kakalaban kay Sanji. Habang si Usopp ay sinusubukang tanggalin si Luffy. At nang makita sila ni Hachi ay binuhat na naman ito ang malaking bato kaya itinakbo siya ni Usopp. Sa kanilapitan ni Zoro ang octopus para hamunin sa isang duelo kaya binalibag nito ang malaking bato sa swordsman. Nabitiwan ni Usopp si Luffy kaya pumitik ito at tumama kay Diwata. Dahil dito ay mas lalong nagalit si Diwata kay Usopp kaya napatakbo na lang ang sniper. Pero pinagdiskitahan din ni Diwata ang mga taong may hawak na armas. Kaya naman tinira siya ni Usopp ng apoy sabay takbo. Ngunit walang tigil siyang hinabol ni Diwata. Tumayo si Arlong ngunit nakiusap si Kurubi na huwag siya magwala. Sinuntok ni Luffy ang fishman subalit hindi tumama kaya nahuli ang kamay. Tapos hinukay ni Arlong ang semento at binuhat si Luffy. Kaya sumuntok si Luffy pero nakagat lang siya nito. Pero kinagat niya rin ang fishman kaya naman hinagis siya nito sa tubig. Tatalon sana si Sanji pero giit ni Zoro na mas mabilis sa tubig ang mga fishman. Kaya kailangan muna nilang talunin ng mabilis ang mga kalaban habang nasa lupa. Samantala si Luffy ay nauubusan na ng hangin. Kaya naman tuwang-tuwa si Arlong sa munting laro na naisip niya. Sumugod si Zoro kaya tinira siya ng tinta ng pusit. Pero nagawang maputol ni Zoro ang buhok ni Hachi. Pinagmayabang ni Hachi ang 6 niyang kamay. Pero hindi naman niya nagawang mahuli ang espada ni Zoro. Napansin ni Sanji na tila hindi maganda ang pakiramdam ni Zoro.
Sinugod ni Kurubi ang Cook ngunit nakontra niya ang atake ng Fishman. Samantala nagmamadali na si Zoro sa laban pero tumalon si Hachi at kumapit sa poste. Nagpa siya si Gensan na palihim na iligtas si Luffy. At nagpumilit naman si Nojiko na sumama kaya nagpunta na ang dalawa. Lumalala na ang lagnat ni Zoro kaya pinipilit na lang niyang tumayo. Kaya naalala ni Sanji na dahil ito sa sugat na natanggap niya mula kay Mihawk, kinuha ni Hachi ang 6 niyang espada, ngunit natumba na si Zoro. Dahil na-distract si Sanji ay tinamaan siya ng suntok ni Kurubi kaya tumalsik sa pader at nawala ng malay. Kaya naman wala ng kakampi ang mga tao. Gumawa ng malakas na tornado si Hachi upang itapon si Zoro sa gitna ng karagatan. Pero pinigilan siya ni Kurubi dahil masisira pati ang Arlong Park kaya tumigil ang octopus. Subalit pinilit pa rin bumangon ni Zoro sa kabila ng kanyang kalagayan. Samantala si Usopp ay hindi mahahabol ni Diwata dahil sanay siyang laging tumatakbo. Ngunit nang inakalang naiwan niya na ito ay nasa likod na pala si Diwata kaya natigilan siya at muling tumakbo ng mabilis. Nagpunta ang dalawa kay Luffy para subukan tanggalin ang semento sa mga paa pero napakatibay nito. Nagsindi ng sigarilyo si Sanji at saka bumangon. Dahil mas malakas pa rin daw ang sipa ni Zeff sa suntok ni Kurubi. Nag-aalala ang mga tao dahil siguradong babuka ang sugat ni Zoro kapag lumaban pa siya. Ngunit hiningi ni Zoro ang espada ng dalawa para makagamit siya ng three-sword style. Sumugod si Hachi ngunit sa tamang pagkakataon ay nakuha ni Zoro ang mga espada kaya nagawa niyang makipagsabayan sa six-sword style ni Hachi. Tagumpay niyang napinsala ang octopus kaya napahanga ang mga tao. Ngunit galit na galit si Hachi. Sa kabila ng pinagdadaanan ni Zoro ay naalala niya ang pangakong hindi siya matatalo sa anumang laban. Kaya kahit masama ang lagay ay pinipilit pa rin niya ang katawan. Sumugod ang octopus ngunit napigilan siya ni Zoro. Subalit na headslam ni Hachi ang sugat ng swordsman kaya napatalsik. Tapos inabangan niya ito sa baba para gawing giniling. Pagbagsak ni Zoro ay natakot ang mga tao, ngunit nagawa pa nitong mapinsala si Hachi. Sa kabila ng matinding lagnat at sakit ng sugat ay hindi pa rin sumusuko si Zoro. Kaya nang muling sumugod si Hachi ay naputol ang mga espada ng octopus saka nagawa niyang mapalipad sa ere ang fishman gamit ang bagong teknik. Kaya naman si Zoro na ang panalo sa laban pero nanghihina na rin siya. Balak pa sanang iligtas ni Zoro si Luffy pero si Sanji ang tumalon dahil nanghihina na si Zoro. Ikinatuwa ito ni Kurubi kaya agad siyang sumunod sa binata. Nakita ni Sanji na may tumutulong na pala kay Luffy pero hindi nila maalis sa bato. Nang dumating si Kurubi at binanatan si Sanji, sumugod si Kurubi papunta kila Luffy subalit nahila siya ni Sanji sa buhok. Kaya ginamit ni Kurubi ang kanyang buhok para mahuli at hilahin si Sanji pababa. Sa kanya sinipa ng malakas sa tiyan si Sanji. Tapos nag-tornado at sinipa sa ulo ang Cook. Tapos binigyan ng napakalakas na atake sa mukha kaya tumalsik si Sanji at tumama sa mga bato. Pero sa kabila nito ay buhay pa rin si Sanji na nagmamadaling makakuha ng hangin kaya pinigilan ng fishman. Halos naubusan na siya ng oxygen, subalit niyakap pa siya ni Kurubi at saka nag-dive ng napakabilis para mapinsala ang mga organ ng Cook. Naramdaman ni Sanji ang pinsala sa kanyang tiyan kaya nagsuka ng dugo, pero nanatili pa rin siyang buhay kaya muli siyang dinala sa itaas ni Kurubi. Ngunit naisipan ni Sanji na kagatin ang hasang nito kaya nagawa niyang makaalis sa tubig. Sa kanya hinamon si Kurubi na maglaban sila sa lupa. Pinagmayabang ni Kurubi ang fishman karate, subalit sa isang sipa ni Sanji sa kanya ay bagsak ang fishman sa sahig. Tapos muling pinagsisipa ng malakas na Cook, hanggang sa manghina si Kurubi. At para sa pangfinale ay gumamit si Sanji ng Muton Shot na siyang nagpatalsik at nagpatagos kay Kurubi sa maraming pader. Dahil sa natalo nila ang dalawang tauhan ni Arlong ay nanlilisik ang mata nito sa galit. Samantala bigo pa rin sila Gensan at Nojiko sa pag-rescue kay Luffy. Nakita ni Diwata na napatay niya na si Usopp pero nag-play dead lang pala ito para makaligtas. Balak niya na sanang magtago pero nang maalala ang mga kaibigan ay naglakas loob siyang yayain sa duelo si Diwata. Agad niyang kinuha ang sandata at agad namang sumugod si Diwata. Pagtalo ni Diwata ay tinaaman nito ni Usopp sa mukha pero nasuntok pa rin ang mukha ng sniper. At nang inakala ng fishman na patay na si Usopp ay pinalo siya nito ng maso sa paa. Saka tinakot na pipitikin ng goma kaya napapikit. Pero tumakas na pala sa kanya si Usopp. At mula sa kagubatan ay binato siya ng bote na nabasag sa kanya. Hinigop ni Diwata ang tubig sa palayan at pinuntirya ang pinagtatago ang puno na nakita niyang putol-putol sa lakas. Tapos parang naging machine gun ang ulo nito kaya walang nagawa si Usopp kundi ang magtago. Tinadyakan pa nito ang puno kaya naputol at balak ibato sa kanya. Pero natira siya ni Usopp kaya nag-apoy ang katawan at nagmamadaling magpunta sa tubig. Hinabol siya ni Usopp at pinalo ng maso sa mukha kaya talsik. Kaya dahil sa strategy ay nagawa ni Usopp na matalo ang isang fishman. Patuloy pa rin ang ginagawang rescue nila Gensan at Nojiko kay Luffy. Habang pinipilit ni Sanji na kalabanin si Arlong subalit sa isang atake nito ay bagsak ang Cook. Saka dumating si Nami at sinabing papatayin ng fishman. Kinabahan ng mga tao sa sinabi ng dalaga. Ngunit tumawa lang si Arlong dahil sa loob ng 8 taon ay alam niyang gumagamit si Nami ng iba't ibang pamamaraan para patayin siya pero hindi nagtagumpay.
Saka nagbanta na papatayin ng lahat ng mga tao kung hindi babalik si Nami sa Arlong Pirates. Kaya pinapili ng fishman ng dalaga kung sino ang kakampihan niya. Dahil dito ay naipit na naman si Nami sa isang mahirap na desisyon kaya pinagpapawisan. Ngunit nang maalala niya ang sinabi ni Luffy ay nagkaroon siya ng pag-asa. Kaya sinabi sa mga tao na mamatay na lang silang lahat ng magkakasama subalit ginanahan pa ang mga ito. Ikinainis ni Arlong ang desisyon ni Nami. Samantala patuloy si Nojiko sa pag-revive kay Luffy at sa ilang sandali ay nagising na nga si Luffy na ibinuga ang nainom na tubig na napansin nila sa itaas. Kaya bumangon sila Zoro at Sanji. Tumalon si Sanji para tulungan si Luffy. At si Zoro naman ay sinubukang pigilan si Arlong. Dumating si Usopp at tinira ng itlog ang fishman. Kaya nalaman ni Arlong na natalo din ito si Diwata. Saka panangtakot ni Usopp ang rubber band of Dome. Sumugod si Zoro sa fishman. Ngunit kinalaban lang siya ni Arlong gamit ang napakatigas na ilong nito. Walang nagawa si Zoro nang sumunod si Hachi kay Sanji. Saka siya tinusok ni Arlong ng ilong nito. Samantala nagmamadali si Sanji subalit nandyan na si Hachi na sumugod ng maraming suntok pero humarang si Nojiko. Tinanggal ni Arlong ang bandage kaya nakita nila ang malaking sugat ni Zoro na nagmula kay Mihawk. Na dahil sa laki ng sugat ay isang himala na nagagawa pa nitong lumaban. Natakot si Arlong sa determinasyon ng swordsman kaya kailangan niya na itong patayin habang may pagkakataon. Ngunit tumawa pa si Zoro dahil alam niya ang pinsala na nagawa niya kay Hachi. Sa ilalim ay bumuka ang mga sugat ni Hachi dahil sa mabilis na pagkilos nito. Kaya tagumpay na nawasak ni Sanji ang bato at umangat ang katawan ni Luffy hanggang sa tumalsik sa ere. Nakita siya ng mga tao kaya nagkaroon sila ng pag-asa. At habang nasa ere ay kinuha si Zoro at inihagis sa malayo. Saka inatake si Arlong gamit ang kanyang ulo. At isang tadyak pa sa tagiliran. Saka bumuelo ang kanyang kamay para gumamit ng pistol. Tapos pinagsusuntok ang fishman ng mabilis gamit ang gatling hanggang sa matumba ito. Ngunit muling bumangon si Arlong kaya nag-exercise ang bida. At wala nang magawa ang kanyang crew kundi ang magtiwala sa kanilang captain. Tinukso ni Luffy ang itsura ni Arlong, kaya nagalit ito at nais siyang kagatin hanggang sa masakal sa pader. Subalit nakailag pa rin ang ulo niya. Ngunit sa tibay ng ngipin ay naputol niya ang poste na ikinatakot ng mga tao. Kinuha ni Luffy ang dalawang espada at sinubukang gamitin sa fishman pero hindi ito matamaan. Ngunit nang tumama sa ilong ay talsik ang espada. At ang isa pa ay nagawang maputol ni Arlong gamit ang kanyang ngipin. Kaya sinuntok na lang siya ni Luffy sa pagmumukha na siyang sumira sa mga ngipin. Kaya natuwa ang mga tao subalit muling tumubo ang mga ito. Saka kumuha siya ng dalawa pang ngipin dahil only pala ang pagtubo at mas tumitibay kaya napahanga si Luffy. Ginamit ni Arlong na sandata ang kanyang mga ngipin sa bida. Kaya natakot ang mga tao habang pinupulbos siya ng fishman. Pero panangsalag pala ni Luffy ang isang fishman kaya mas lalong nagalit si Arlong at muli siyang inatake ng walang tigil. Ngunit nagawa ni Luffy na masipa ang mukha ng fishman kaya talsik. Isinuot ni Luffy ang ngipin ni Arlong kaya mas lalo itong nagalit at hindi siya tinigilan. Tinamaan si Luffy sa balikat kaya kinagat niya ang fishman para bitiwan siya. Pero kinagat din siya nito kaya natakot ang mga kaibigan. Bago pa maputol ang braso ay binalibag niya si Arlong at tagumpay siyang nakawala. Naunang bumangon si Arlong at pagtanggal ni Luffy ng ngipin ay wala na doon ang fishman. Dahil nasa tubig na pala ito na naghahanda na umatake sa bida. Tumalon si Arlong kay Luffy na sa sobrang lakas ay tumagos sa pader. At kahit na nadaplisan lang si Luffy ay matindi pa rin ang pinsalang natamo. Kaya paulit-ulit na ginamit ni Arlong na parang darts ang kanyang ilong hanggang mapatalsik sa ere ang bida. At ginawa niyang net ang kanyang kamay kaya parang isdang nalambat ang fishman sa ere. Saka umatake ang bida gamit ang dalawang paa na nagpabaon sa fishman sa semento. Natuwa ang mga tao sa nakita. Subalit dumilat na parang adik si Arlong na ikinatakot nila dahil parang kamukha daw ng Sea King. Pinaikot-ikot ni Arlong ang bida sa kabinalibag. Kaya naisip ng mga tao na patay na si Luffy pero hindi pala ito nasaktan dahil goma. Kinuha ni Arlong ang sandatang parang ngipin ng pating. At walang tigil na pinanghambalo sa bida hanggang sa makapasok si Luffy sa silid ni Nami na puno ng mga drawing ng mapa. Giit ni Arlong na mahalaga para sa kanila ang talento ni Nami, ngunit hindi daw ibibigay ni Luffy ang kanyang navigator. Hindi naman makapapayag ang fishman kaya tinutukan si Luffy ng sandata. Subalit dahil sa sobrang inis ay nagawa ng bida na mawasak ang ngipin ng espada, saka sinipa ang mesa palabas ng silid. Aksidenteng nahiwa ni Arlong ang maraming drawing at sinipa ni Luffy palabas ang iba pa. At nang makita ni Nami ang mga ito ay naalala kung paano siya abusuhin ni Arlong na mag-drawing ng mga mapa, kaya hindi napigil ang umiyak dahil sa ginagawa ni Luffy para sa kanya. Nakagat ni Arlong ang bida. Kaya pinilit niyang baliin ang ilong nito para makatakas. Ngunit umikot-ikot si Arlong at nagawang makagat si Luffy sa tiyan, pero dahil nabatak na ang paa ay tinamaan niya din si Arlong sa katawan. Hanggang sa tumago si Arlong hanggang sa ground floor, na nagsanhi din ng pagbitak-bitak at pagguho ng Arlong Park. Natutulog si Zoro nang mabagsakan ng bato sa ulo.
Makapigil hininga ang mga eksena habang hinihintay nila kung sino ang nanalo. At nang pagsikat ng araw ay lumabas si Luffy mula sa mga debris. Saka ipinagsigawan na kaibigan niya si Nami. Labis na ikinatuwa ng mga tao nang makitang si Luffy ang nagwagi, at hinagis-hagis nila ang bida bilang pagbubunyi. Pagkatapos ay nag-appear sila ng kanyang navigator. Pero nandyan na naman ang corrupt na si Colonel Nezumi, na sinasabing pagmamayari niya na daw ngayon ang mga kayamanan ni Arlong at pati ng village, ngunit nainis si Zoro kaya pinatikim sila ng abugbog Berna. Tapos lumapit si Nami para banatan ang pagmumukha ng nakakairitang opisyal. At bago tumakas ang Marine ay sinabing ire-report niya daw sa headquarters ang mga nangyari. Kaya kinakabahan si Usopp sa sinabi nito. Hindi makapaniwala sila Jen na makakalaya na ang village mula kay Arlong. Inireport naman ni Colonel Nezumi sa headquarters na tinalo ni Luffy si Arlong. Kaya kagad silang nagpagawa ng wanted poster nito. Ipinagdiwang ng mga tao sa Kokoyashi Village ang kanilang kalayaan. Samantala si Zoro ay tinahi ng doktor ang malaking sugat. Nagpa siya si Nami na maging isang ganap na pirata. Nabahala si Mr. Jen pero ayos lang kay Nojiko dahil siguradong hindi naman sila papakinggan ni Nami. Kaya naisip ni Jensa na anak nga talaga sila ni Bellamere. Nagpatuloy ang pagdiriwang ng 3 araw. Hanggang sa hindi na nila makayanan kaya bagsak ang mga tao. At kanya-kanyang pwesto din ang mga kaibigan ni Luffy. Kinabukasan ay inihanda ni Nami ang 100 milyon na iiwan niya sa village para muling makapagsimula ang mga tao. Saka inalala ang matagal niya ng pangarap na gumuhit ng mapa sa buong mundo, kaya buo na ang loob niya na sumama sa Straw Hat Pirates. Pagsikat ng araw ay naghanda ang grupo sa paglalakbay. Ngunit nag-aalala na si Sanji dahil wala pa rin si Nami. Nabalitaan nila Mr. Jen kay Nojiko na iiwan ni Nami ang lahat ng pera nito para sa mga tao. Nang magpakita si Nami ay tumakbo ito ng mabilis dahil nahihiya siyang tanggapin ang pasasalamat ng mamamayan. Ginamit niya ang kakayahan kaya nakalusot sa napakaraming mga tao na nais muna siyang makausap para magpasalamat. Saka tumalo ng napakataas upang makasampas sa barko. Pag-angat ng damit ay nakuha niya pala ang lahat ng mga wallet ng mga nadaanan niya. Dahil nais niya palang inisin ang mga ito sa kanyang pag-alis para hindi siya makalimutan. Saka masayang nagpaalam sa pamilya at sa mga tao sa Kokoyashi Village. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part, saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.